What up mga solid subscribers, no? So ngayon ang papanoorin po natin itong performance po ng SB19, no, sa Predator League, no. So ito, it is a fan cam, no. So shoutout or lego na lang yung link dyan sa baba, no, or yung kung kanino mang video to, no. So shoutout sa iyo, no. So ayoko nang patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Damn. Kasama niya Sarah G. Grabe yung dating talaga. Tayo si Sarah G, napapalakpak siya sa dating ng boss ni Ken. So, tara panoorin pa na ito. Kasi, actually, parang gusto kong mag-focus muna din sa performance nila. Na si Sarah G kasama na and ihiwalay na lahat ng video yung silang apat lang na performance. No? Kasi, parang gusto ko mas mag-focus dito kung paano na madadala yung kasama si Miss Sarah G. No? Ewan ko lang kung nag-perform na sila ng live before na kasama si Miss Sarah G. Pero parang pain pa lang. No? So share ko lang, no, bata pa talaga kasi ako, sobrang idol ko talaga si Sarah G as in, no? As in, sobrang solid niya, no. Nung singer pa siya, hindi yung naging actress na siya. Damn. Go! Alam nyo guys, no, parang saktong-sakto. Hindi ko sasabi na buti na lang wala si Stella. Pero alam mo, parang sakto na wala si Stella. Parang yung blacklist sila sakto lang. Si Miss Sarah G lagi nasa gitna. No? So ang galing lang ng moment. No? Pero sayang. Mas maganda kung dyan si Stella. Lea nga si Sarah G. Oh. Damn! Iba yung Sarah G talaga. Alam mo, nagtataka rin ako, no? Bakit hindi i-name ni Sarah G na parang yung dating ang Casey Tandingan, no? Yung, di ba si Casey Tandingan before yung, di ko alam kung saan bansa yun, yung nakalaban niya si ito? Si Jessie J ba? Tama? Si Jessie J ba yung nakalaban niya sa isang competition, no? Na international competition siya, no? Siguro kung si Sarah Geronimo lumabot din sa ganun, talagang mais makikilala siya, no? I don't know kung ba't hindi sumabak si Sarah Geronimo sa ganun. Kasi alam mo yun, yung high notes, yung timbre ng boses, yung dating, yung stage presence, grabe, kuha ni Sarah G talaga. As in, like, yung kung ano yung expect mo sa isang singer na kay Sarah G din talaga, no? Kaya sayang, no? I think maganda sana yung magiging ano niya, yung magiging career niya kung ipo-pursue pa niya ng mas matindi pa talaga yung ano niya, no? Yung career niya or yung ano, yung singing ability niya, no? Sayang lang, di niya natuloy. Let's go, Bob! Eh, grabe, oh. Suot ni Josh, oh. Kitang-kita yung mga pandesal. Kaya niya ano nila? Si Sarah G enjoy na enjoy, tapos si SB19 may time na parang may ano lang, chill lang. Tapos siya ito pa ito. Ano? Karit lang ng moment yun.
Parang bibirit si Sarah G doon, no? Parang nalimutan niya yata. Kasi parang merong backup vocals, no? Tama, na bumirit. Parang nalimutan niya. Ewan ko lang or kung nalimutan niya or sinadya niya talaga. Pero yung from the looks of it, parang nalimutan niya. Ayun, Yay! Ayan natin, baka may kadugtungan. Thank you so much. Sarah G, come on! Thank you! Thank you so much, bro. Thank you so much, Miss Sarah. Thank you, sir! Thank you so much! Damn. Growing up, I know SB19 sobrang look up din nila Sarah G na. So, para sa akin isa yan sa mga legend talaga as in. No? So, kahit ako, kung makikita ko Sarah G, kasi isa yan sa mga naabutan ko nung ako nung kabataan ko, si Sarah Geronimo talaga, nakasabay niya. May time pa, naalala ko, may time na si Guy Sebastian yung kumanta ng Angels Brought Me Here, no? Yung if you could see what I see, you're an answer to my prayer. Di, may ganun siyang kanta. Tapos, nag-live si Guy Sebastian and then, nag-guest si Sarah Geronimo doon, no? Or parang, parang kasama niya sa isang performance na yun yung kanta ng Angels Brought Me Here, no? And, grabe, sobrang idol ko yan si Sarah Geronimo talaga as in, isa sa mga idol. Tapos, para sa akin, medyo, hindi ko sasabing kakaliber nito. Iba talaga yung dating ng isang Regine Velasquez, mga sir. Iba po talaga ang dating ng isang Regine Velasquez. Pero, yung halos nandun na siya, nung time na yun, no? Parang umaabot na siya kay si Regine Velasquez, no? Pero yun nga lang, medyo, nag-focus si Sarah G sa pagiging sa pagiging actress niya, no. Ang dami niyang projects, pero syempre niyan masisi siya, no, kung doon napunta yung puso niya, wala namang masama din. Tulad ako, basketball ako from elementary days, pagkabata basketball. Tapos biglang nag-explore ako, nag-drum and lyre, tapos pa ako, yung sumali pa ako sa mga theater, tapos mga pinagagawa ko, nag-choir pa ako. Dami mong ginawa talaga no? Pero parang nakafocus nung time na yun sa basketball. Pero pagdating ng bandang college ko, wala akong alam sa pagkasayaw, mga sira. Wala akong alam talaga sa pagkasayaw. Tinry ko siya and then thankful ako na napasok ako sa audition. Hindi ko talaga alam. Ginawa ko lang nun is nagjabuwakis lang ako, nag-wave ako nun. Basta ginawa ko lang yung pwede kong gawin na. Hindi ko akalain na makasama ako sa dance troupe ng STI ng STI. Which is doon ko nakilala si Stel, no. Napasali ako noon, no. Yan, si Stel. Let's go. Doon ko rin na-meet si Stel. Napasali ako doon. Anim kami natanggap sa audition. Hindi ko talaga kasi as in sobrang solid talaga. Napakaraming mga napakaraming mga galing noon. I think around that time kasi hindi pa ganun yung tag dito, dance community before, no? Pero I think around 20 plus yata kami or 30 plus na nag-audition, no? So, ayun na. Ang pipiliin lang is 6, no? And thankful ako, isa ako sa 6. As in, wala akong idea. Pero si Stel matik na. Talagang matik yan si Stel, no? Alam niya yung mga ganyang pasikot-sikot, no? Yun. So, ayun lang. Shinare ko lang po sa inyo, no? Na, kumbaga, hindi naman yan depende kung ano yung kung anong pinaka-umpisa mo nagawa. Kumbaga, kung ano pa rin yung pinaka-magustuhan mo on a very long term, no? So ako, on a very long term, mas na-enjoy ko yung pagsasayaw kaya sa pag-basketball, no? And ayun lang. And I think din napunta yung yung nag-shift yung career ni Miss Sarah G. Napunta siya sa pagiging actress, no? Mas nag-focus siya. Even though na kumakanta siya, no? Pero iba pa rin yung parang mas sineryoso yung gagawin actress, no? And itong SB19 naman, no? I think ganun din yung nangyari sa kanila. I think individual sa kanila like si Ken, si Pab, si Josh, and then si Ja, and si Stel, no? Talagang mula pagkabata, I think meron silang gusto pero biglang nabago, no? Pero si Stel, I'm a living proof, no? Kilala ko si Stel, no? Talagang bata pa talaga, as in high school days pa, na kwento sa akin ni Jalu Yara, no? Talagang way back before talaga is talaga si Stel. Talagang gusto niya talaga maging icon. Gusto niya maging artist, yung pagsasayaw, yung pagkanta, no? So ayun, which is a very good
a very good example, no? Napakaganda ng nagawa ni Stel. Talaga na panindigan niya kung ano yung gusto niya talagang gawin, no? Talagang ginride niya, no? So, solid lang. So, yun lang. Napanoorin natin yung susunod nito, no? Pero sa ibang video na. So, yun. Punta tayo sa next video and let's go!